Ayun, sa muli po, pinagpalang gabi po sa lahat. Sa pagsisimula po natin, aayayahan ko po kayo na tayo po ay pumikit at tayo ay mananalangin po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. Shira ba shakarara. Hallelujah, Lord. In the name of Jesus, hallelujah, Lord. Blessed be your name, Panginoon. Blessed be your holy name, Panginoon. Lord, you're the maker of heaven and earth, O God. And you hold all things together, Panginoon, Lord God. Salamat sa gabing ito, Panginoon, na muli mo kaming pinagtipon-tipon, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan, mapasalamatan, madakila, Panginoon, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, tuluruan mo kami, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong banal na spirito sa amin, Panginoon, O God, ang siyang magbigay, Panginoon, ng mensahe, Panginoon, O God, iltago mo ako sa iyong likuran. At Lord, kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa bawat pagkukulang, bawat pagkakasala namin na nagawa, sinadya man o hindi, Panginoon. Lord, ikaw ang maging sentro ng gawain na ito, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong pagpapatnubay, Panginoon, O God. Salamat sa lahat ng ibibigay mo sa amin, Panginoon, sa pagkain na mabubusog kami ngayong gabi, Panginoon, Lord God. Lord, samahan mo kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong pag-aaralan na ngayon ay ah, pi- ang pamagat po ay The Den of Robbers or sa Tagalog, Yungib ng mga Magnanakaw. Ah, Dumako po tayo sa aklat po ng Marcos, chapter 11, verse 15 to 17. Marcos chapter 11, verse 15 up to 17. Sabi po dito, pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Ipinagtabuyan niya ang mga nagbebenta at namimili roon at ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may dalang paninda at tinuruan niya ang mga tao ng ganito. Hindi ba't nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa? Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Purihin po ang pagkakabasa ng Panginoon. Itong similar text na po ito ay mababasa din po natin sa libro ng Mateo chapter 21 verse 12 to 13 at sa libro din po ng Juan chapter 2 verse 14 to 17. So now, dito po sa Marcos 11 verse 15, so dito, nung dumating si Jesus sa templo, nung siya ay pumasok, nagkaroon dito ng or ang ginawa niya dito nung pumasok siya sa templo ay ipinagtabuyan niya ang mga nagbebenta at namimili roon at ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Kung pupunta po tayo sa Juan chapter 2 verse 15, so hindi lamang po pinagtataob ni Jesus yung mga lamesa doon ng mga namimili. Sa Juan chapter 2 verse 15, ah, si, nilagay din po dito na si chapter 2 verse 15. Yan, sa 15 po. So, hindi lamang mo po niya pinagtataob yung lamesa. So, dinagdag dito sa Juan chapter 2 verse 15, ang ginawa pa po ni Jesus ay kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit. At the same time, pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa, isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mesa. So sa 16 po, sabi dito, pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. So, gusto ko po dito i-highlight yung isa sa sinabi ni Jesus sa verse 16. Sabi niya, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. So, di ba po ang palengke, kumbaga in other terms, ito ay kumbaga merchandise, marketplace. Nung sinearch ko siya kanina, another term is
a house of business. So, ayaw ng Panginoon na yung kanyang templo ay nagiging house of business. Sa panahon po natin ngayon, hindi lang naman ngayon, kahit noon pa, nakakalungkot man pong isipin po no na madaming mga preachers or mga teachers na naglipana ngayong panahon na ito na kung saan kapag ka nagbabahagi sila ng mga mensahe or sabihin natin mga seminar, nakakalungkot po na meron silang mga registration fee, mga kumbaga bayad sa masterclass na yon ng mga leadership. Nakakalungkot isipin na kung parang nagiging kumbaga marketplace na siya or house of business yung sana na libre nilang itinuturo sa tao. Dahil 'di ba po, yung meron sila na nakuha nila sa Panginoon ay na-receive nila ng libre. So, 'di ba po nararapat lamang na ipagkaloob din ito ng libre. So, madami ngayon na mga authors ng mga Christian books at kung ano-ano pa na ang mamahal ng mga libro, pero mapapatanong na lang tayo, sa sobrang mahal nito, saan kaya napupunta yung profit nito? So parang naging marketplace na talaga yung paghahayag ng salita ng Panginoon. So in the same way, kung ire-reflect po natin sa sarili natin, um, etong sinasabi dito ni Lord na wag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Kung sa sarili po natin, ire-reflect natin, sometimes yung faith natin po nagiging transactional. Halimbawa po, gagawin natin yung matuwid na sinasabi ni Lord kapag halimbawa, pagkasama natin yung mga brothers and sisters natin. But what if hindi na natin sila kasama? Yung kasama na natin ay mga barkada natin. So, nagiging transactional ngayon yung pagsunod natin sa utos ng Lord. Porket, halimbawa, yung mga kasama natin, mga makamundong barkada, humihina din yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na compromises. Or halimbawa, sometimes binabase natin sa place. Pag halimbawa, pag sa church, okay yung pananamit natin, hindi siya malaswa. Pero pag naroroon na tayo, example, hindi ko naman nilalahat po, di ko po alam kung kayo to or hindi na yung iba, di ko alam. This is just my observation nowadays na talamak na yung kumbaga yung pagsusuot ng malalaswa. Halimbawa, okay pag ang damit sa church, pero pag pumupunta na ng mall, lalong-lalo na ng beach, talagang nakikita natin yung pagko-compromise nila sa sinasabi ng salita ng Diyos na magsuot ng nararapat na kasuotan. So, yun, minsan, yung salita ng Diyos sa buhay natin, nagiging form of business na lang. Sometimes transactional na. Na kung tutuusin, di ba po, yung salita ng Diyos matuwid, kahit saan man siyang lugar, dapat hindi natin siya ititwist, kundi kung sinusunod natin siya, sundin natin siya kahit sino pa man yung kasama natin or kahit saang lugar pa man tayo pumupunta. Di ba po? So, yun. Ah, ah, isa to sa, kumbaga, na-realize ko po kanina na dito sa verse 16 na to, sabi ni Lord, wag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Another na-realize ko po dito sa verse na to, di ba po sa palengke, maingay, alam niyo po yon yung pag sinabing business, give and take po, di ba? Give and take. Halimbawa, bibili ako, syempre may kapalit. So sometimes, na-realize ko, ganun sometimes yung nangyayari din sa atin kapag ka nagsiserve tayo. Na parang, andun na po yung pagbibilang na, ang dami ko nang ginagawa kay Lord, tas yung iba, na parang, andun na yung pagrereklamo, tapos, andun na po yung pumapasok na yung, kumbaga yung nagbibilang na tayo kung marami tayong ginagawa kay Lord, samantalang yung iba, ganito, ganyan. So, nagiging ano tayo, yun nga, parang gusto natin, give and take lahat. Kung titingnan natin sa model ni Jesus sa buhay natin, di ba po si Jesus, hindi siya ganon. Hindi yan yung itinuro sa atin ng Panginoon. Ang gusto ni Lord mag-serve, mahalin ang kapwa kahit
may mga beses sa buhay natin na hindi naman natin nare-receive yung binigay natin, 'di ba? Hindi natin nare-receive na pabalik sa atin yung same amount na binigay natin. Talagang nakakaranas tayo ng rejection, pero okay lang 'yun. Okay lang 'yun kasi kumbaga sa church or sa buhay natin, hindi natin siya i-treat as a business or parang negotiation lang na give and take. 'Di ba po sa kaharian ng Panginoon mapalad ang nagbibigay? Dahil marami tayong matatanggap, hindi man tayo ma-appreciate ng tao or kung sino man yung gusto mong ma-appreciate ka. Pero 'di ba po, pag naglingkod tayo sa Panginoon, tas ginawa natin yung best natin, ang Panginoon ang siyang magbabalik nito sa atin. Meron tayong gantimpala. So, hindi po natin pwedeng gawing, kumbaga, ah, marketplace yung templo ng Panginoon. 'Di ba po ang templo ng Panginoon sabi sa unang Korinto, ito yung katawan natin, na nung sumampalataya tayo sa Panginoon, na-receive din po natin yung banal na Espiritu at nakatira na siya sa ating puso. Kaya itong katawan natin ay templo na ng Panginoon. Ito ay banal. Ito po ay banal at dahil templo tayo ng Panginoon, kabahagi rin po tayo ng katawan ni Kristo. Amen po? So, dahil kabahagi tayo ng katawan ni Kristo, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang parte sa katawan, may kanya-kanyang binigay sa atin na gagawin yung Panginoon. So, maliit man o malaki sa tingin mo or ng iba yung ginagawa mo kay Lord, pero once na nag-serve ka kay Lord fully, di ba po, si Lord yung nagre-reward po niyan. So, ayun, uulitin ko po, huwag po nating gawing palengke yung relationship natin sa Panginoon. And another thing, huwag po tayong maging tulad sa palengke. Di ba po, ang palengke, maingay, ganon. So, baka po sa church natin, sa sobrang ingay natin, or ng ibang tao, yun, baka di na natin naririnig si Lord. Baka yun na lang yung pinapakinggan natin at hindi na talaga yung boses ni Lord. Or sometimes, di ba sa palengke, makita natin doon yung parang, di ba, madaming chismisan. So, wag po natin yan nahayaan na sa church natin mangyari. Yung pinagchichismisan natin yung ibang tao. Di ba po utos ng Panginoon? Wag kang sasaksi. Oh, laban sa kapatid mo, wag kang sasaksi ng mali. 'Di ba? Yung sasaksi doon, kasama po doon yung pagchichismis or pagpaparatang, pagbibintang, panghuhusga. So, kasama din po 'yan sa kasalanan ng pagpatay, 'di ba po? Yung ichichismis natin yung ibang tao na akala natin parang i-sugarcoat pa po natin na halimbawa, eto si kapatid ganito ganyan. O di nag-usap na tapos naparami na ng sinabi. Sige, pag-usapan natin para mapag-pray. Yun pala, hindi natin na-guard yung puso natin. Ang nangyari na po pala, nagchichismis na natin, tas ganito, i-relay natin sa iba, yung kapatid na yon na main topic, nasasaktan na natin dahil nga napag-uusapan na kumbaga kung may nakikita man sa kanyang mali, sabihan natin siya, paalalahanan. Di ba po sa libro ng Proverbs may naalala ko, sabi po doon, yung isang, halimbawa, yung sasabihin ng ibang tao sa'yo, sa isang taong marunong, pag narinig mo yun, marunong kang, kumbaga, timbangin na yun. Something na pag narinig mo yung isang bagay galing sa ibang tao, dahil meron kang karunungan, kung yun man ay mali, mag-stop yun sa'yo. At hindi na yun parang apoy na maglalagablab or hindi na yun parang apoy na kakalat. So, ganun po, di ba? Sa isang Kristiyano na mature,
tayo ay nakakaalam ng salita ng Panginoon, kapag ka may narinig tayo ng mga sumbong ng ganito ganyan, with the grace of the Lord, with the wisdom of the Lord, alam natin siya kung paano i-manage. At tayo na pinagsabihan, alam natin siya kung paano i-contain. Alam natin siya, kasi pananagutan natin yun kay Lord, na kapag ka tayo sinabihan ng ganito, tapos sinabi din natin sa iba, kakalat po yun, nagiging slandering. And we have to remember na si Satan, he is the king of lies. He is the king of slandering. Siya yung pinaka-slanderer sa lahat. So, nire-remind tayo ni Lord na kung tayo ay may naririnig na mga bagay-bagay na sinumbong sa atin ni Lord, let us practice yung wisdom ng Panginoon sa buhay natin na naroroon, natitimbangin natin. Pag natimbang natin, syempre, pipray tayo kay Lord, Lord, anong yung magandang solusyon nito para ma-stop ito? Kasi the moment na hindi natin inaddress yung isang problema, lumalala po siya. So yun, wag po nating gawing palengke ang ating church na kung saan um, uh, may mga pinag-uusapan tayong ganito ganyan, may galit na po pala tayo, tapos hindi natin sinusurrender kay Lord. Alam niyo po, bakit ko po ito nasasabi? Kasi kagabi po dito sa church namin, I don't mean na magpatama po sa inyo, no? Actually, nare-reflect po namin yan sa nangyari din sa amin kagabi kasi medyo may mga something-something sa bawat isa na kahapon, habang nakahiga ako, nagpipray, niremind ako ni Lord na yun nga, magpa-open forum sa mga kabataan na kung saan doon ihayag nila ng may pag-ibig yung mga concerns ng bawat isa. Kasi ayaw ng Panginoon na ito ay pag hindi siya naagapan, yun nga po, para siyang apoy na mas lalo siyang lalaki at mas madaming kumbaga sa kagubatan, mas madaming area yung matutupok. So kagabi po talagang nag-open forum kami, syempre with prayer, with yun nga, sabi namin, let's be humble enough na i-accept natin kung ano man yung pagkakamali natin, na syempre hindi naman ang bawat isa po sa atin hindi naman perfect, pero sa habag ng Panginoon, habang tayo'y naririto sa journey natin sa pananampalataya ni Lord, di ba po binabago tayo? So, blessing po sa buhay natin na may mga tao na ginagamit si Lord upang ituwid tayo. Blessing po sa buhay natin na may ginagamit si Lord upang tayo po ay maturuan. Dahil sabi nga po sa Bible, ito ay anointing po sa ating mga ulo. So kagabi po, praise God, na kapag open forum kami, nailahad namin yung mga kung ano-ano man yung mga concerns ng bawat isa. And praise God, natapos naman po yun. Praise God, natapos po yun kahit late na nga, alas 11 ng gabi na. Natapos po yun ng hindi kami nag-aaway-away o kung ano-ano man. Natapos yun na na-realize ng bawat isa yung mga pagkukulang at mga dapat pang baguhin. And still hoping na mas sa lago ng bawat isa, mas strengthen pa yung brotherly love ng church. So, yun po, next po sa 17, sabi po dito, ito po, naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan. Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. Itong verse na po ito na sinasabi na naalala ng mga alagad. Kasi, di ba po, grabe yung ginawa ni Jesus doon sa templo nung masaksihan niya na maraming mga nagtitinda ng mga hayop. Actually po yung mga hayop na yun, 'di ba, yung mga tupa, baka, kalapate, yung mga tinda na yun, yun yung ginagamit para sa paghandog doon sa templo. So, pero still, ayaw ng Panginoon na nagiging marketplace ang kanyang templo kasi the temple of the Lord is holy.
Sabi nga dun kanina, sabi ni Lord, ang aking tahanan ay bahay dalanginan. So, dito sa 17, sabi dito naalala ng mga alagad, yung kasulatan. Saan ba tong kasulatan na ito? Dako tayo sa Awit 69 verse 9. Awit 69 verse 9. Ito po ay awit na kinatha ni Haring David. Sabi po dito sa verse 9, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban, ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. Sa English po niyan, uh, uh, NKJV po. NKJV. Because zeal for your house has eaten me up, and the reproaches of those who reproach you have fallen on me. So ito yung naalala ng mga alagad nung time na ginagawa yun ni Jesus. Bakit sa kanila ni-reveal ni Lord? Sige po, balik po tayo sa 17. John 2 verse 17. Bakit sa kanila ni-reveal ni Lord? So pinaalala sa kanila ni Lord na yung ginagawa ni Jesus ay matuwid. Na nung time na siya ay nagalit, hindi yung carnal na pagkagalit, kundi banal na pagkagalit. Amen po. So yung ito, ng time na to sa verse 17, nangusap sa kanila ang Panginoon. Itong ginagawa ni Jesus, ito na isulat to sa Bible noon pa, nung time pa ni David. The zeal, sabi dito, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban. Tayo po ba, mga kapatid, na ine-enjoy natin yung fellowship sa tahanan ng Panginoon, sa bahay, sambahan, meron pa po ba tayong ganitong grabing zeal sa house ng Panginoon? Ah, I know meron pa po. Pero there are times na talagang, syempre sa dami ng pinagdadaanan natin, sometimes nga nasasaktan tayo, lalo pa na nasasaktan tayo nung mga kapatid natin, kung sino yung mga kapatid natin, nasasaktan tayo. Pero still, nire-remind po tayo ng Panginoon na let us have yung malasakit, amen, sa kanyang tahanan. Na kung ano man yung provide ni Lord dyan, mga resources na meron, ah, um, bawat mahal or mura, malaki man o maliit, na naroroon sa kanyang tahanan, gusto po ng Panginoon, pangalagaan po natin at wag natin po i-take for granted. Amen po. So, kasi gusto ng Panginoon na pinapangalagaan natin kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. And bawat kagamitan na naririto sa bahay, sambahan ay banal sa Panginoon. At ayaw ng Panginoon na ito ay nalalapastangan, nalalapastangan. Ayaw ng Panginoon na halimbawa pagkatapos nating gamitin, pabayaan lang natin dyan. Ayaw ng Panginoon na na yung mga kagamitan niya, kumbaga, hindi natin nililinis, 'di ba po, yung alikabok nakakasira 'yan sa mga gamit. Tapos, syempre po, ang gusto natin, goal naman po ng bawat church, 'di ba, na the best yung para kay Lord. Amen? At yung, lalo po sa inyo, mas pinagpala po, pinagpala din naman po kami. At alam ko po, mas pagpapalain pa kaming lalo. Amen? So, kayo po, mas may better, mas mga high-end or high-tech na mga kagamitan. So, blessed na blessed po tayo doon at provide po yun ng Panginoon. So, gusto ni Lord na alagaan po natin siya at wag natin babaliwalain. Wag natin, iingatan natin dahil tanda up, yung pag-iingat po na yun sa mga kagamitan ng Panginoon, yung the way na naglilinis tayo, at kinukumpuni natin yung mga sirang kasangkapan, iniingatan natin, bini, yung iba pa nga binibilang kung talagang baka may nawala na dyan, na ini-inventory, and so on and so forth. So, yan po ay tanda ng pagmamalasakit natin sa bahay ng ating Panginoon. So, balik po tayo sa Mark 11 verse 15 to 17. Mark 11 verse 15 to 17. Sabi po dito, sige po, baba po, 17 po. Um,
Sa 17 po, sabi po dito, at tiniruan niya ang mga tao ng ganito, hindi ba't nasusulat ang aking, eto po, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Upang mas maintindihan po natin kung ano yung sinasabi ni Lord na yungib ng mga magnanakaw o lungga ng mga magnanakaw, ito pong word na ito ay makikita po natin sa libro ng Jeremias chapter 7. Sige po, simula lang po ako sa verse 1. Jeremias chapter 7 verse 1. Sabi po dito, pinapunta ni Yahweh si Jeremias sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito, makinig kayo, mga taga-Huda na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh. Verse 3, pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at ang inyong ginagawa at kayo'y papayagan kong manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing ito ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Verse 5, magbagong buhay na kayo at iwan na ang dati ninyong ginagawa. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. 6, huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa lugar na ito. Talikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat ito ang magiging dahilan ng iyong kapahamakan. Verse 7, kapag sinunod ninyo ito, pahihintulutan ko kayong manatili sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga magulang upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit kayo nagtitiwala sa mga salitang walang kabuluhan? Sa verse 9, nagnanakaw kayo, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa hindi katotohanan, naghahandog kay Baal, at sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi ninyo nakikilala. Ginawa ninyo ang aking kinamumuhian at pagkatapos haharap kayo sa akin, sa aking templo at sasabihin ninyo, ligtas kami rito? Bakit? Ang tahanan bang ito'y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. So, akala ko po dati nung binabasa ko po yung sa Mark 11, yung tinutukoy lang ni Jesus ay yung about sa pagnanakaw itself. Pero kung pagbabasehan natin itong Jeremias chapter 7, ang daming minention po dito ni Lord sa yun nga po sa binasa natin na verse 1 hanggang 11. Sabi nga doon sa verse, sige po, balik tayo sa verse 4. Verse 3 po. 3, sabi po dito, pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at ang inyong ginagawa at kayo'y papayagan kong manatili rito. So sinasabi ito sa atin ng Panginoon na kung may area pa sa buhay natin na hindi natin pinapabago kay Lord, alam mo po yun, di ba po pag nananatili ka kay Lord, nililinis ka niya. So may mga area sa buhay natin na dinidil si Lord, ngunit ayaw natin ipabago at matigas yung ulo natin or matigas yung puso natin. Winawarningan tayo ng Panginoon na kailangan yung pamumuhay natin ay mabago na kung saan yung dati nating pagkatao, di ba po, we are a new creation, tayo'y naging bago na, at kasabay din po nun, gusto ng Panginoon na mabago ang ating mga pag-iisip, matalikuran natin yung mga kasalanang ginagawa natin, dahil sinasabi ni Lord, sa verse 5 again, sabi dito, magbagong buhay na kayo at iwan na ang dati ninyong ginagawa. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Sa verse 6, sabi niya, huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa lugar na ito. Talikdan na ninyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sapagkat ito ang maging dahilan ng inyong kapahamakan. So may mga minention po dyan si Lord na mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. So alam naman po natin yung pagsamba sa Diyos-Diyosan kung sino yung talagang totoong naghahari sa puso natin. So kung si Lord ang naghahari sa puso natin, talagang praise God. Pero kung may mga
mga bagay sa puso natin na mas nauuna na kay Lord, o may mga tao na mas mahal na natin kumpara kay Lord, sinasabi ng Panginoon na ito ay, kumbaga, itong pagsamba sa Diyos-Diyosa na ito ay talikuran natin. At ayaw ng Panginoon na, kumbaga, yun nga, ayaw ng Panginoon na may inaapi tayo na kung saan yung mga mahihina, inaapi natin, or napagbibintangan natin yung talaga wala naman palang mga kasalanan. So ayaw ng Panginoon na kumbaga may pinapatay tayo, o yun nga po, kasabay po kasi ng pagpatay yung pagchichismis, pagkagalit, di ba po, pagsaksi sa taong wala namang kasalanan pero ginawa nating siya yung salarin. So sabi ni Jesus sa verse 7, uh, sabi ni Lord sa verse 7, kapag sinunod niyo ito, pahihintulutan ko kayong manatili sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga magulang upang maging tirahan ninyo magpakailanman. So, sa verse 12, punta po tayo. So may inihalin tulad dito si Lord. Sabi niya, pumunta kayo sa Shiloh, ang lugar na una kong pinili upang ako'y sambahin ninyo. Tingnan ninyo ang ginawa ko sa lugar na iyon dahil sa mga kasalanan ng aking bayang Israel. So, ano po ba yung Shiloh na lugar? So, ang ibig sabihin po ng Shiloh ay place of rest. Saan po matatagpuan ang Shiloh? Ang Shiloh po ay matatagpuan doon sa city ng Ephraim. 'Di ba po nung time na 'yon, nung sa time nila Joshua, hinati-hati na yung lugar ng Canaan, which is sa present time is Israel. So merong kaparte doon na lupa si Ephraim. So yung Shiloh, doon siya nakalagay, or doon siya sa lugar ng Ephraim. Tingnan natin sa Joshua 18 verse 1. Joshua 18 verse 1. Sabi dito, matapos nilang sakupin ang lupaing iyon, ang buong Israel ay nagtipon sa Shilo at itinayo roon ang toldang tipanan. So, doon nailagay sa lugar ng Shilo yung um, toldang tipanan, or in other words, yung Ark of the Covenant. So, pinili ng Panginoon yung lugar ng Shiloh parang maging kanyang toldang tipanan, or in other words, kumbaga, ito yung naging lugar doon nung time na yon na naroroon yung Ark of the Covenant. So, chosen ni Lord yung lugar na ito. So, pinili ito ni Lord na maging tahanan niya, na maging templo niya. And yet, sabi sa Awit 78 verse 60, kahit pinili ni Lord yung sanctuaryo na yon sa Shiloh, sabi dito, ito kaya't kanyang iniwanan ang tahanang nasa Shiloh, yaong toldang tirahan niya sa gitna ng mga tao. So, may nangyari doon sa Shiloh, kung kaya yung kahit pinili ito ni Lord noong una na maging kanyang toldang tipanan, later on iniwan niya. Bakit? Kasi dahil sa, kumbaga, kasalanang nagawa doon. Kung natatandaan po natin si Eli, isa siyang pare nung time ni Samuel. 'Di ba po? Siya yung nagpalaki kay Samuel, kay Propeta Samuel. So isa siyang pare, at the same time, siya ay naging hukom sa Israel for 40 years. So, naging hukom po siya sa Israel for 40 years, and sige po, punta po tayo sa First Samuel chapter 2. Sige po, chapter 2. Sige po, baba na lang po. Hanapin na lang po natin. First Samuel. Sige po. Wait lang po, wait lang po.
So, kung ire-recall po natin, nakalimutan ko po kasi isulat. So, si Eli po yung nag-alaga kay Samuel, and then one day, tinawag ng Panginoon si Samuel, at dun sa pagtawag kay Samuel, sabi ni Eli, yung isasagot mo ay narito ako. So ginawa yun ni Samuel nung tinawag siya ni Lord. Sabi niya, narito ako. At nung gabing iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel yung judgment na gagawin niya sa house ni Eli. So, wait lang po. At doon sa Okay po, sa chapter 3, verse 17. Ay, okay, 12 po pala, sorry. 12 hanggang 14. So ito po, sabi po dito, pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak ni hindi man lamang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito isinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastangan ng ginawa ng sambahayan ni Eli. So, pinarusahan ng Panginoon yung sambahayan ni Eli dahil itong si Eli, alam niya yung ginagawang kasamaan ng kanyang mga anak, and yet, hindi niya ito itinuwid. Hindi niya sila dinisiplina. Hinayaan ni Eli na lapastanganin ang tahanan ng Panginoon ng kanyang mga anak. At dito po sa First Samuel chapter 4 verse 4, jump na po tayo. Ito yung time na ah, ang mga Israelita ay nakalaban ang Filisteo at sila ay kumbaga tinalo ng Filisteo. Kaya sa verse 4 nag-decide sila na sabi dito, at kinuha nga nila sa Shilo ang kaban ng tipan na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Sumama sa kanila ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas. So dito sa time na to, nung pinabayaan ni Yahweh na matalo ng mga Filisteo ang mga Israelita, nag-decide sila na kunin nila sa Shilo ang kaban ng tipan. Kasi sabi nila, para samahan tayo ni Yahweh sa laban. Ang naisip nila na kapag naroroon sa kanila yung kaban ng tipan, ililigtas sila ng Panginoon sa mga kaaway. Ngunit hindi yun kalooban ng Panginoon. So yun na nga, kinuha nila yung kaban ng tipan, and then yung nangyari doon ay pinatalo sila ni Lord sa mga kaaway, at kasama sa mga napatay ay ang anak ni Eli na sila Hofni at Phinehas. At that time, yung kaba ng tipan nakuha sa kanila, nakuha sa Israel. At nung binalita yun kay Eli, ang nangyari, si Eli ay namatay, nabalian siya ng leeg. At dun nga sa pinahayag ng Panginoon, sabi niya, puputulin ko ang kanyang sambahayan. Kung magja-jump, wag na po natin pupuntahan. Kung magja-jump tayo nung time ni King Solomon, di ba po may pari no na ang pangalan ay Abiathar? Siya po ay descendant niya si Eli. Si Abiathar ay tinanggal din ni Solomon sa pagkakapari, gaya ng pinahayag ng Panginoon. So makita po natin dito na itong Shiloh, place na chosen ni Lord, place na kung saan naroroon yung presence ni Lord, nagdidwell yung presence ni Lord. So sa atin pong sambahan, naroroon yung presence ni Lord. Holy siya, banal siya. So gusto ni Lord na ayaw niya na gawing itong lungga ng magnanakaw. In short, kung ano man yung mga bagay na nagpaparumi sa templo, gusto ng Panginoon na ito'y maging malinis. Magkaroon tayo ng sigasig sa ng sigasig or zeal of the Lord, na kung saan pangalagaan natin yung templo sa mga bagay na nagpaparumi dito. So tandaan po natin yung pampaalsa na sinasabi sa wait lang po.
sa unang Korinto chapter 5 verse 6 to 7, sabi po dito, hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Sa 7, alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa, at talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Sa verse 6 po, sinasabi ng Panginoon na yung yeast or yung leaven, 'di ba po, kapag hinalo siya sa harina, kahit ilang kilong harina pa yan, pag hinaluan siya ng yeast, kahit medyo konti lang yung yeast, pag hinalo yan na yeast, yung masa ay aalsa. So, napaka-effective na ingredient, very active ingredient ang yeast sa pampaalsa ng buong masa ng tinapay. Ganon din yung sinasabi ni Lord, na pag sa church may mga tinotolerate tayo na mga alam na natin na mali eh. So, sinasabi ni Lord, i-correct natin, pero wala, nagiging tayo, complacent. But, sinasabi ni Lord, i-correct natin. Kasi itong mga kasalanan na ito, itong lumang pampaalsa, pag hindi natin siya mm, pag hindi natin siya ah, itinuwid, maapektuhan yan yung buong masa. Ano yun? Yung body of Christ. Pwedeng, halimbawa, pag tinolerate natin yung isa, gagayahin ng iba, ay okay lang, maiisip na lang, ay okay lang pala. Pwede palang gawin. Di ba po? So, iba naman po kasi yung itinuwid natin, tas talagang naging matigas ang ulo nila. So, wala na tayo dun, kumbaga, hindi na natin pananagutan yung dugo. Pero yung nakita natin, tas hindi natin itinuwid ng may pag-ibig, yun, pananagutan po natin yung sa Panginoon. Mag-a-arise po yung masa. Ang tawag dyan, parang virus na kakalat, something like that. So, sabi nga dito sa 7, alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. Amen. At talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Amen. Diyan po ako magtatapos. So, sinasabi po dito na gusto ni Lord, kumbaga malinis tayo sa kanyang paningin. Even yung templo niya, gusto ni Lord, ito ay masigasig tayo sa pangangalaga sa kanyang templo. Kung ano man yung kasalanan, kung meron pa man na mga bagay na alam natin na ine-entertain natin ng mga kamunduhan, o kung may galit man, may mga hinanakit man, gusto ng Panginoon na tayo ay nagpapatawa dahil unang-una, yung templo ni Lord ay ang katawan natin. So, naririto nakatira ang banal na espiritu, dahil banal ang espiritu ng Diyos. Gusto ng Panginoon na itong espiritu ng Diyos ay nakatira sa banal na katawan. So, manatili po tayo sa daan ng kabanalan ng Panginoon na inihanda niya po para sa atin. Sige po, tayo po ay mananalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka at pasalamatan sa iyong salita na inihayag ngayong gabi, Panginoon. Lord God, kung ikaw, Panginoon, ang nakakataho ng aming mga puso't isipan, ikaw ang nakakaalam nito, Panginoon. Lord, create in us a pure heart, O God, so that we will be worthy, Panginoon, of the calling that you have for us, O God, in the name of Jesus, O God. Lord, alisin mo, Panginoon, sa church, Panginoon, yung lumang pampaalsa, Panginoon, dahil, Lord, ang katawan ni Kristo, Panginoon, ay naihandog na, Panginoon, O God. Lord, I pray, palakasin mo, Panginoon, ang body of Christ, Panginoon, na bawat isa sa amin ay magkakaisa, Panginoon, natitigilan na namin, Panginoon, kung ano man yung mga bagay na hindi mo kalooban, Panginoon, Lord God,
ito, Panginoon, oh God, ay, Lord God, in humility, Panginoon, ito'y aming aalisin sa buhay namin, tatalikuran bilang tanda ng pagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, we are your servant, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang sa amin, Panginoon, ang mangunahan. Lord, templo mo ang aming katawan. Lord God, even yung church mo, Panginoon, ito'y templo mo, Panginoon. I pray, Panginoon, na ikaw ang siyang tunay na maghari at manahan sa aming mga buhay, na ikaw ang aming mapapakinggan. At salamat, Panginoon, nagagamitin mo kami upang ituwid ang iba ng may pag-ibig, Panginoon, O God. Lord, salamat. Bawat bahagi ng katawan ay mahalaga na kapag kan may nawawala, ang buong katawan ay ramdam yung sakit, Panginoon. That's why, Lord, I pray na sa church, Panginoon, kung sino man yung mga mahihina, yung malalakas, ay tulungan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, upang mas lumago sa iyo at mas magpakalalim palalo, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat. In the name of Jesus. Amen. Tayo po ay dumako sa